Hindi naging maganda ang simula ng araw na iyon para kay Oscar. Una ay nalate siya sa trabaho. Sumakay siya ng taxi pero naipit naman sa traffic dahil may nangyaring aksidente sa daan. Iyon pa naman ang unang araw ng bago nilang branch manager at sa pagkakaalam niya ay talagang istrikto ito at napaka-demanding. Noong nakaraang araw ay nag-anunsyo na ang kanyang mga kasamahan na dapat ay maagang pumasok ang lahat dahil maraming produkto ang darating. May hinahabol din silang deadline kaya talagang gahol na sa oras. Dahil sa matinding traffic ay walang magawa si Oscar kung hindi ang maghintay. Ilang beses na rin siyang tinatawagan ni Sofia. Oscar, bakit ba sa dinami-dami ng araw ay ngayon mo pa napiling malate? Ano ka ba naman? Marami rin kaming trabaho. Di ba't napag-usapan na natin kahapon na dapat ay maaga tayo ngayon? Sige, gagawan ko ng paraan. Pasensya ka na. Maikling sagot ni Oscar. Makalipas lamang ang isang linggo ay tuluyan ang natanggal si Oscar sa trabaho. Si Sofia, ang senior officer, marahil ay mayroong kinalaman sa nangyari dahil simula pa lamang ay talagang ayaw niya na kay Oscar. Pagka-graduate pa lang sa high school ay sinikap ni Oscar na makahanap ng trabaho. Pero dahil wala siyang karanasan at hindi rin qualified sa mga malalaking kumpanya, kaya napilitan siyang tanggapin kung ano ang available na trabaho. Una ay naging bagger siya sa grocery store. Ilang beses pa siyang nagpalipat-lipat ng trabaho hanggang matanggap siya sa isang sikat na brand ng sportswear. Noong makipagsapalaran si Oscar sa syudad ay pinangarap niyang magkaroon ng disenteng trabaho. Gusto niyang makapagpatayo ng bahay o makabili ng maliit na apartment kahit hulugan. Ngunit sa tulad niyang hindi naman nakapag-aral sa kolehiyo ay parang suntok sa buwan ang magkaroon ng magandang trabaho at malaking sweldo. Panay check si Oscar sa internet ng mga kumpanya na pwedeng applyan. Karamihan sa mga nakikita niya ay trabahador, construction worker, salesman at cleaners. Napili niyang mag-apply bilang salesman sa isang grocery store. Medyo malaki ang sweldo at may incentives, depende pa sa dami ng mabebenta. Kinabukasan na agad ang interview at upang maging presentable tingnan ay maagang tinungo ni Oscar ang bilihan ng damit na palagi niyang nadadaanan. Kakaunti na lamang ang kanyang pera kaya hindi siya makakabili ng branded na damit sa mall. Habang naglalakad patungo sa interview ay naalala ni Oscar ang buhay niya noon sa probinsya. Tulad din siya ng ibang bata, mayroong mapagmahal na ina, masungit at istriktong tatay, at kapatid na babae na mas matanda sa kanya ng 3 taon. Ang pinakamaganda at pinakamatalino sa klase at syempre ang pride ng kanilang pamilya. Masaya sila noon, ngunit isang araw ay naharap sila sa isang malaking problema. Ang kapatid niyang si Lily ay nagkaroon ng matinding karamdaman. Kinailangan nila ng malaking halaga para sa gamutan. Wala naman sila gaanong pera noon, kaya nalubog sa utang ang kanyang mga magulang. Naibenta nila ang lahat ng ari-arian na mayroon sila. Mga ari-arian na pinagsikapang ipundar ng kanyang nanay at tatay, maging ang bahay na kanilang tinitirahan. Dahil sa problema at stress ay malaki ang ipinayat ng kanyang ina. Palagi itong umiiyak at madalas ay hindi nakakatulog ng maayos. Ang tatay naman ni Oscar ay ganoon din. Ang alak ang naging karamay niya noong mga panahong iyon. Naalala pa ni Oscar ang takot nang lumipat sila sa isang maliit na apartment. Walang kwarto pero may maliit na kusina at banyo. Tabi-tabi silang natutulog sa sahig na tanging karton at manipis na tela ang sapin sa katawan. Kitang-kita ang malaking pagbabago sa itsura ng kanyang nanay at kapatid na si Lily na noon ay parang butot balat na sa sobrang payat. Sa kabila ng lahat ng ito ay sinisikap nilang magpakatatag, lalo na si Lily. Nakukuha niya pa rin ngumiti kahit halos maubos na ang kanyang lakas dahil sa tuloy-tuloy na chemotherapy. Nakalbo si Lily kaya laging may tela na nakabalot sa kanyang ulo. Halos lumuwa na ang kanyang mga mata dahil sa sobrang payat. Kahit ngumiti ito ay bakas pa rin ang matinding paghihirap at kalungkutan sa kanyang itsura. Umaasa si Lily na muli siyang babalik sa dati.
Pero sa tuwing dadalhin siya sa ospital ay hindi niya maiwasang matakot. Palagi niyang niyayakap ang kanyang nanay at tatay. Sinasabi niya sa mga ito na huwag iiyak o malulungkot kapag wala na siya sa mundo. Minsan, naiwan si Oscar at Lily sa kwarto. Oscar, ipangako mo sa akin na kapag wala na ako ay ikaw nang bahala kay inay at itay. Sa tuwing nakikita ko sila ay naaawa ako. Alam kong desperado silang gumaling ako pero hindi naman natin hawak ang kapalaran. Mag-aral kang mabuti. Sikapin mong pasayahin sila. Siguradong matutuwa si inay at itay kapag mataas ang marka mo sa paaralan. Alam kong matalino ka. Mahal na mahal ko kayo. Sinusubukan kong magpakatatag pero hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin. Kapag gumaling ako ay maglalaro ulit tayo tulad ng dati. 17 taong gulang lamang si Lily noong madiagnose sa pagkakaroon ng cancer. At matapos ang 2 taong gamutan ay tuluyan na siyang namaalam. Ang nanay ni Oscar ay halos masiraan ng ulo dahil sa pagkabigo at depresyon, kaya kinailangan niya ring magpakonsulta at magpagamot sa psychiatrist. Subalit, ang tatay ni Oscar ay palagi ring lasing dahil walang araw na hindi ito uminom ng alak. Lalo pa silang bumaon sa utang. Ang dating masaya at halos perpektong pamilya ay napuno ng hinagpis, lungkot at pagsisisi. Pakiramdam nila ay sirang-sira na ang kanilang buhay dahil sa mga nangyari. Kahit sinikap ni Oscar na mag-aral ng mabuti upang makakuha ng mataas na marka ay hindi na ito napapansin pa ng kanyang mga magulang. Nawala na ito ng oras at atensyon para sa kanya. Pagka-graduate sa high school ay sinikap ni Oscar na makahanap ng maayos na trabaho sa syudad. Noong mga panahong iyon ay medyo nakaka-recover na ang kanyang ina. Samantalang ang tatay niya naman ay wala ng trabaho pero panay pa rin ang inom ng alak. Bago umalis si Oscar ay humingi ng tawad ang kanyang ina dahil sa mga pagkukulang nito. Sinikap ni Oscar na makaipon mula sa kanyang mga part-time jobs pero noong bumalik siya sa probinsya, doon niya nalaman na ang kanyang nanay ay hindi pa rin gumagaling ng tuluyan. Samantalang ang tatay niya naman ay ganoon pa rin, palaging lango sa alak at walang pakialam sa kung ano ang nangyayari sa paligid. Oscar, alam mo namang nawalan talaga kami ng tatay mo ng pera at ari-arian. Matanda na kami ng tatay mo. Maliit ang kanyang pensyon na kung tutuusin ay sa alak lang din naman napupunta. Tapos wala kaming sariling bahay. Mahinahong wika ng kanyang inay. Mula noon ay pinangarap ni Oscar na makabili ng apartment para sa kanyang mga magulang. Muli siyang bumalik sa syudad upang tuparin ang pangarap na ito. Palaging tumatawag si Oscar sa kanyang inay upang mangumusta at para magpadala na rin ng pera. Nangako siya kay Lily noon na hindi niya pababayaan ang kanilang inay at itay. Napabuntong hininga na lamang si Oscar. Ang dami ng pagsubok ang kanyang pinagdaanan sa buhay. Kung maibabalik lang sana ang oras ay pipiliin niyang maging masaya araw-araw habang buo pa ang kanyang pamilya. Pero kahit anong dasal o ritual pa ang kanyang gawin ay hindi na muli pang maibabalik ang nakaraan hanggang ala-ala na lamang ang lahat. Miss na miss niya na ang ngiti sa mukha ng kanyang mga magulang, maging ang atensyon nito. Gusto niya sanang ipadala sa rehabilitation facility ang kanyang tatay, pero kailangan ng malaking halaga. Hay nako, kailan kaya matatapos ang problema ko? Bulong ni Oscar sa sarili. Sa patuloy na paglalakad ay napansin niya ang isang matandang lalaki na nakaupo at umiiyak. Maraming tao ang dumaraan ng mga sandaling iyon, pero hindi nila napapansin ang matandang pulubi dahil abala rin sila sa kani-kanilang mga buhay. Sa itsura ng matanda ay talagang mukhang wala na itong mapupuntahan. Kailangan mo ba ng tulong? Tanong ni Oscar. Hindi ko alam kung papaano ako matutulungan ng isang tulad mo. Ang totoo niyan ay wala akong pera at wala ring matutulugan. Napakalamig rito sa labas at itong suot kong damit ay magdadalawang buwan na kaya mukha ng basahan. Pandilimos lang ang ginagawa ko mula nang iniwan ako rito ng aking kamag-anak. Wika ng matanda. Tatang, mayroon akong mga lumang damit na kakasya sa'yo.
Nakatira ako sa maliit na apartment pero mag-isa lamang ako doon. Nagre-renta lamang ako pero lagi naman akong nagbabayad sa oras kaya walang problema kung isasama kita. Sumama ka sa akin tapos doon mo na lang ikwento ang lahat. Malamig rito sa labas, baka magkasakit pa kayo. Pero bago pala tayo umuwi ay kailangan ko munang mag-apply ng trabaho. May interview pa akong dapat puntahan. Kung pwede sana ay hintayin niyo na lang akong makauwi. Wika ni Oscar. Good news naman dahil natanggap agad si Oscar bilang sales officer at inabisuhan rin siyang magsimula na sa susunod na linggo. Huwag kang malilate tulad ng nangyari ngayong araw na to sa interview. Maikling bilin ng HR officer. Tumango lamang si Oscar at nangako na hindi na iyon mauulit pa. Matapos noon ay magkasabay na naglakad si Oscar at ang pulubi pa uwi. Panay ang tingin sa kanila ng mga nakakasalubong bago magbulungan. Siguro may sira na rin sa ulo yung lalaki. Bakit niya kasama yun? Ibinahagi rin ni Oscar ang kanyang kwento kung papaano siya nawala ng trabaho, ang pagkasira ng kanyang pamilya at ang pagkamatay ni Lily dahil sa matinding karamdaman. Maging ang pangarap niya na magkaroon ng maayos na buhay sa syudad at syempre ang makabili ng bahay para sa kanyang mga magulang. Ang kanyang inay ay 58 taong gulang na, habang ang kanyang tatay naman ay 62 taon. Si Oscar ay magta-30 taong gulang na sa susunod na buwan, pero wala pa siyang natutupad kahit isa sa kanyang mga pangarap. Wala ho ba kayong ibang kamag-anak? Mayroon naman akong apo pero nakatira siya sa ibang bansa. Pumunta siya rito noong libing ni Angelica. Siya rin ang nagbayad ng lahat ng utang sa ospital at maging ang gasto sa pagpapalibing. Abala siya sa sarili niyang buhay. Bumalik rin siya agad sa ibang bansa pagkatapos ng libing ng kanyang ina. Alam mo naman sa panahon ngayon, agresibo ang mga tao na matupad ang kanilang pangarap. Isa pa ay wala naman siyang pakialam kay Randy dahil hindi naman niya iyon tunay na ama. Sa totoo lang ay hindi talaga maganda ang kanilang relasyon. Ang aking apong si Abby ay mabait. Sa katunayan ay iniwan niya sa akin ang kanyang numero. Sabi niya pa ay tawagan ko raw siya kung mayroon akong kailangan. Bakit po hindi niyo siya tawagan? Ang totoo niyan, nahihiya akong sabihin sa kanya na ganito ang kalagayan ko. Ayaw kong maging pabigat sa kanya. Tsaka wala naman akong cellphone dahil ibinenta ko yun kapalit ng pagkain. Nakakapagod maging pulubi. Oscar, pwede mo ba akong tulungan na makausap si Abby? Yung aking ATM card kung saan pumapasok ang pension at iba pang mga mahalagang dokumento kasama ng numero ni Abby ay nasa dati kong apartment. Pero hindi naman ako makakapasok roon dahil naibenta na ni Randy. Si Abby na lang ang natitira kong pag-asa. Hinanap ni Oscar sa kanyang social media account si Abby. Pero sa dami ng kanyang kapangalan ay mahirap itong makita. Maliit man ang tsansa ay nagtulungan si Oscar at Franco. Makaraan ng ilang oras ay nagtagumpay naman sila. Siyang aking apo, yan si Abby, wika ni Franco matapos makita ang isang pamilyar na larawan. Tawagan po natin si Abby. Ha? Paano natin siya tatawagan gayong hindi ko naman alam ang kanyang numero? Nako, hindi na po natin kailangan pa ang kanyang cellphone number. Hihintayin lang po natin siyang sumagot at kung naka-online ba siya. Hello Abby, ako nga pala si Oscar. Kasama ko rito ang iyong lolo Franco. Ang lolo ko? Pwede ko ba siyang makausap? Lolo, kumusta na po kayo? Bakit hindi niyo agad sinabi sa akin ang ginawa ng magaling niyong manugang? Sa totoo lang ay siya naman ang may kasalanan kung bakit nawala si mama. Pasensya na kayo lolo kung hindi ako agad nagkaroon ng oras na bisitahin kayo palagi. Apo, ano ka ba? Okay lang ako. Sa edad kong ito ay alam ko na ang aking ginagawa at anuman ang nangyari sa akin ay wala akong dapat nasisihin kundi ang aking sarili. Kung naging utu-utuman ako ay kasalanan ko yon. Halos 2 buwan na rin akong nakatira sa lansangan. Pasensya ka na dahil hindi kita tinawagan agad. Ang totoo niyan ay ibinenta ko ang aking cellphone kapalit ng pagkain. Huwag po kayong mag-alala Lolo Franco. Pupuntahan ko kayo kaagad. Humanda sa akin yung si Randy.
Pwede ko po bang makausap si Oscar? Ibinigay ni Oscar ang kanyang address at contact number. Nangako rin siya kay Abby na hindi pababayaan si Lolo Franco. Makaraan ng ilang araw ay may dumating na bisita. Nang mga oras na iyon, nagtitimpla ng kape si Oscar habang si Lolo Franco naman ay natutulog. Pagbukas niya ng pinto ay laking gulat niya nang makita si Abby. Mas maganda ito sa personal at sa kanyang postura ay mukhang elegante at mayaman. "Hello Oscar, nagkita na ba tayo?" Tanong ni Abby pagpasok ng apartment. "Nasaan nga pala si Lolo?" "Abby, ang totoo niyan ay nakita na kita." Nakatungong wika ni Oscar dahil nahihiya. "Abby, apo ko, buti at nandito ka na." Naluluhang wika ni Franco. "Lolo, buti na lang at ligtas po kayo." "Abby, maupo ka muna." Wika ni Oscar bago bumalik sa kusina upang magtimpla ng kape para sa bisita. "Lolo, may nakausap na akong abogado. Ang sabi niya ay dapat raw na pumunta muna tayo sa mga pulis upang i-report ang nangyari. At yun ang gagawin natin ngayon. Siguradong magbabayad ang manlulokong si Randy. Hindi ako makapapayag na magpakasarap siya sa buhay gamit ang perang pinaghirapan ni Mama. Baka nakakalimutan niya kung sino ako at ano ang kaya kong gawin. Pasalamat lang talaga siya at walang nangyaring masama sa inyo, Lolo." "Yun din ang gusto kong mangyari, Abby. Nagpapasalamat na lang din ako kay Oscar dahil tinulungan niya ako. Huwag kayong mag-alala. Mula ngayon ay wala nang kahit na sino ang gagawa sa inyo ng masama. Siya nga pala, hindi ko alam kung papaano ko pasasalamatan si Oscar." "Apo, magkaedad lang kayo ni Oscar at talagang napakabuti niyang tao. Sana ay mas makilala niyo pang isa't isa." "Opo naman, Lolo. Ako nang bahala. Marami na po akong pera ngayon. Sa katunayan ay may malaking proyekto ako rito sa lugar natin. Sa totoo lang, parang nakita ko na nga si Oscar. Hindi ko lang pumatandaan kung saan. Pakiramdam ko nga ay matagal na kaming magkakilala. Siguro, na-love at first sight ako sa kanya. Hindi ko maipaliwanag, Lolo, pero parang may connection po talaga kami." "Abby, ang totoo niyan, nakasalubong kita noong minsang mag-apply ako sa kumpanya. Nakapila ako para sa interview habang ikaw naman ay may ka-meeting." "Ah, ganun ba? Pero hindi na importante yon. Nandito ako para magpasalamat sa iyo dahil sa kabutihan mo kay Lolo Franco. Kung hindi dahil sa iyo ay baka nasa lansangan pa rin siya ngayon. Baka hindi pa rin kami nagkikita." Mula sa pagkikitang iyon ay nabuo ang pagkakaibigan ng dalawa hanggang tuluyan ng nahulog ang loob ni Abby at Oscar sa isa't isa. Sinuportahan ni Abby ang pangarap ni Oscar na makapagpatayo ng sariling negosyo. Naging maganda naman ang kita nito dahil na rin sa sipag at dedikasyon ni Oscar. Dahilan para makapagpatayo siya ng sariling bahay kung saan niya balak patirahin ang kanyang inay at itay. Si Abby naman ay hindi tumigil hanggat hindi nakukulong ang kanyang stepdad na si Randy. Mas pinili niya ring huwag ng mangibang bansa upang samahan ang kanyang Lolo Franco. Makalipas ang 2 taon ay napagpasyahan ng magpakasal ni Oscar at Abby. "Abby, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nakilala kita. Malaki ang ipinagbago ng buhay ko dahil sa'yo. Oscar, ikaw ang nagpabago sa akin. Dati, napaka-workaholic ko. Ni wala nga akong balak na mag-asawa kung hindi kita nakilala. Kung ano man ang mayroon ka ngayon ay pinaghirapan mo naman. Deserve mo yan lahat dahil napakabuti mong tao. Tinulungan mo ang isang pulubi na hindi mo naman kaano-ano at tumulong ka nang walang hinihinging kapalit. Kaya siguro pinagpala ka. At ang hiling ko, sana ay sa'yo magmana ang magiging anak natin." Wika ni Abby bago ipakita ang resulta ng pregnancy test. Lalong napaluha si Oscar dahil sa wakas ay magiging isa na siyang tatay. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.